Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sumambulat ang tinig mula sa labas, malakas at puno ng kaba. Si Brother Lee ito, agad na kinilatis ni Li Fan ang boses, at sa isang iglap ay nakilala niya itong si Xiao Hang. Binuksan niya ang pinto, at tumambad ang anyo ni Xiao Hang na hingal. Worry tumakbo ng buong lakas mula sa malayo. Walang pag-aalinlangan, inanyayahan siya ni Li Fan na pumasok upang mag-usap. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Xiao Heng, agad niyang ibinulalas na may masamang nangyari. Nahayag na ang lihim, ang kanilang pagtakas mula sa departed realm patungo sa mundo ng cultivation. Nang tanungin ni Li Fan kung sino ang naglantad ng impormasyon, umiling si Xiao Hang at sinabing wala siyang ideya, ngunit malinaw na sa buong isla, alam na hindi sila tunay na katutubo ng mundong iyon. Kumakalat ang bulong-bulungan na pumasok sila sa pamamagitan ng Tianbao Tower, at ayon sa mga chismis, nagngangalit ang Ensural Master, handang arestuhin at patayin ang lahat ng sangkot. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Li Fan, hinilat ang kanyang balbas na parabang inaasahan na niya ang lahat ng ito. Mariin niyang sinabi kay Xiao Heng na huwag magpanik, sapagkat hindi ganoon kabigat ang usapin. Nang magtanong si Xiao Hang kung bakit, ipinaliwanag ni Li Fan na kung talagang nais silang patayin ng Ensural Master, matagal na sana silang pinugutan, walang saysay ang hayagang pagkakalat ng balita at pagbibigay ng oras upang maghanda. Sa kanyang pananaw, malinaw na hindi sila ang tunay na pinupuntirya, kundi ang Tianbao Tower. Nang hindi na nag-aksaya ng salita, nagmamadaling pumunta si Li Fan sa Tianbao Tower, sinalubong siya ng shopkeeper na may dala ring balita. Nalaman na ng mga pangunahing puwersa sa isla na ang mga peking chismis tungkol sa Starsea Quicksand ay mula sa tore. Higit pa rito, inilantad din nila ang lihim na gawain ng tore sa pagpapalusot ng mga mortal. Matatag na sinabi ni Li Fan na ang tanging layunin ng mga puwersang yun ay makakuha ng bahagi sa Starsea Quicksand. Dahil nakapangalap na sila ng marami, maaari nilang ilabas ang isang bahagi at hayaang magagawa ng mga puwersa, gaya ng mga asong nag-aaway para sa buto. Sa huli, sila rin ang magbabanggayan. 3 araw ang lumipas, at nagpatawag ng pagpupulong ang Heavenly Treasure Tower kasama ang iba't ibang puwersa sa Liuli Island. Iniharap nila ang kanilang mga kondisyon, ibibigay nila ang bahagi ng Starsea Quicksand, ngunit kailangang palitan ito ng mga materyales na may katumbas na halaga. Kung paano hahatiin ang Starsea Quicksand ay sila na lamang ang mag-uusap. Panghuli, kailangan nilang tiyakin na may pwesto ang Heavenly Treasure Tower sa Body Purifying Spirit Pool. Hindi naman mabigat ang mga kondisyon, kaya matapos ang maikling pag-uusap, mabilis na nagkasundo ang magkabilang panig. Matapos maibayad ang halaga ng ilang dosenang piraso ng meteorite iron, sa wakas ay nakawala ang Heavenly Treasure Tower mula sa nagngangalit na vortex. Mula sa araw na yun, parang usok na naglaho ang lahat ng chismis tungkol sa kanilang pagpapalusot sa isla. Walang iniwang bakas. Mabilis na umikot ang mga araw, at dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang pagbubukas ng spirit pool. Iniabot ng shopkeeper kay Li Fan ang isang dusting pill at mariing pinilit siyang inumin ito agad, ngunit si Li Fan, sa halip na sumunod, ay tumitig lamang dito ng matagal. Ito ang oras na matagal niyang pinangarap, ang pagkakataong maglilinis sa miasm na bumabalot sa kanyang katawan at magbubukas ng pintuan tungo sa landas ng immortal cultivation. Nang tuluyang lunukin ni Li Fan ang Dust Living Pill, sumama siya sa iba pang mga kalahok sa spell formation sa gitna ng Liuli Island. Sa patnubay ng mga staff, pumasok ang lahat sa mahiwagang array. Kakaiba si Li Fan, siya lamang ang adulto, samantalang ang iba ay mga kabataang teenager. Sa isang kisap mata, nagbago ang mundo sa kanilang paligid, naglaho ang masiglang pamilihan at napalitan ng malalalim na kabundukan, nakapaligid ang luntiang kagubatan, at ang mga taluktok ay tumataas sa mga ulap na parang walang hanggan. Ang pinakamataas na bundok ay nakatago sa makapal na hamog, ganap na hindi matano. Nagsimula silang umakyat sa mga hagdang bato, walang pahinga, walang tigil, ang mga kabataan ay matatag ang mga paa, walang bakas ng pagod. Si Li Fan, humihingal at halos masunog ang bawat hakbang, ay nahirapang makasabay, ngunit sa kabila ng kanyang edad at panghihina, tumanggi siyang maiwan. 2 oras ang lumipas bago sila makarating sa tuktok, isang maliit na lugar na puno ng mga kalahok. Ngunit ito ang pinakamataas na punto sa lahat ng nakapaligid na bundok. Sa lahat ng direksyon, kumalat ang dagat ng puting ulap, gumugulong kasabay ng hangin, paminsan-minsan,
lumilitaw ang mga taluktok ng bundok na worry mga isla na sumisibol mula sa karagatan ng hamog. Mula sa likuran, isang tinig ang umalingawngaw, mahinahon, parang mula sa ibang daigdig, nagtatanong kung nagustuhan nila ang tanawin. Sabay-sabay silang lumingon, at nakita ang guardian at Searle ng Liuli Island, nakatayo siya roon, nakangiti ng marahan, habang ang mga mortal ay mabilis na yumuko at nagbigay daan, sumiklab ang kaguluhan sa hangin, ang ilan ay nagpuri sa nakabibighaning tanawin, tinawag itong banal na lugar na napapaligiran ng hiwaga, ang iba na may nagsabing hindi pa sila nakakita ng ganoong tanawin, at naramdaman nilang ang kanilang puso ay nag-aalab sa damdamin. Tumitig ang Ensural sa malayong abot tanaw, at ipinaliwanag na noong unang dumating siya sa Liuli Island, ang tuktok na ito ay minsan ang pinakamababang punto, nakalubog sa ilalim ng dagat ng ulap. Tinanong niya ang lahat kung alam ba nila na ang mga bundok at ilog ay maaaring umangat sa paglipas ng panahon, tulad ng mga tao na patuloy na nagbabago. Isang mortal ang nagtanong ng malakas, puno ng pagtataka, kung posible ba talagang mangyari yon, kung ang mga bundok at ilog ay may buhay din. Ngumiti ang Ensural at sumagot, may mga taluktok na tila mataas, ngunit ang kanilang kapalaran ay natapos na, hindi na makakaakyat ng kahit isang hakbang pa, samantalang ang iba, may walang hanggan pang potensyal na umangat. Nagpatuloy ang Immortal, nag-isip ng malalim at nagtanong kung sa sapat na mga taon, ang mga bundok na ito ay maaaring maging mga poste na umaalalay sa langit. Itinuro niya ang Shahei Mountain, at sinabi na noong mga nakaraang panahon, ito ay payak at halos hindi napapansin. Ngunit sa loob lamang ng ilang dekada, ito ay tumaas ng husto, at ngayon tumitingin pababa sa lahat ng mas maliliit na taluktok sa paligid. Idinagdag pa niya na karamihan sa mga bundok ay tulad ng mga nakatago sa ilalim ng dagat ng ulap, mula pa sa simula ay nakatakdang manatiling tahimik na mga paanan, habang buhay na nakatingala sa mga higanti sa itaas, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung ganito ang mga bundok, bulong niya, ano pa kaya ang mga tao? Humarap siya sa mga mortal na nagtipon, at mariing inanunsyo na sa araw na ito, sila ay sapat na mapalad upang makapasok sa spirit pool at linisin ang miasma mula sa kanilang mga katawan. Kung magagawa nilang tunay na tumapak sa landas ng Immortal, kung masulyapan nila ang dakilang daw ng mahabang buhay, at kung anong mga tagumpay ang maaari nilang maabot sa mga darating na taon, lahat ng ito ay nakasalalay sa kanilang sariling kapalaran. Ngunit anuman ang mangyari, sa araw na ito, kailangan nilang ibigay ang lahat. Matapos niyang sabihin ang lahat ng dapat sabihin, bigla niya silang pinadismiss, nabigla ang grupo sa biglaang pagtatapos ng kanyang talumpati. Isa sa mga mortal na nakatayo sa tabi ni Li Fan ang mayining nagtanong kung nasaan ang body purifying spirit pool, itinaas ng Immortal ang kanyang kamay, itinuro ang malawak na kalangitan, ang walang katapusang dagat ng puting ulap, at ang matatiyog na taluktok na tumutusok dito, naroon mismo yun, wika niya. Kumalat ang matinding pagkabigla sa mga mukha ng mga mortal. Isa pang kabataan, nanginginig sa takot ngunit pilit na nagtatago sa likod ng magalang na tinig, ang nagtanong kung nagbibiro ba ang Immortal Master, humugat ng mahina ang Immortal, at sa isang kibit ng dalawang daliri, parang nag-aalis lamang ng alikabok mula sa manggas, naputol ang ugnayan ng binata sa buhay, pumailan lang ang kanyang ulo sa kalangitan na worry kanya na pinakawalan, habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa na may mapurol na kalabog. Agad na sumiklab ang gulat, ang ilan ay nawalan ng lakas sa tuhod, bumagsak sa lupa, nanginginig, pawis na bumubuhos sa kanilang mga mukha habang nagmamakaawa ng awa, si Li Fan lamang ang nanatiling hindi gumagalaw, malamig ang kanyang titig, nanood siya, sapagkat ang ganitong uri ng eksena ay matagal na niyang nasaksihan sa iba't ibang buhay. Lumuhad ang mga mortal, sumisigaw ng kapatawaran, nangangakong hindi na muling magtatanong sa isang Immortal. Nagbago ang ekspresyon ng Immortal, naging malamig na parang yelo, binalaan niya sila, sa landas ng cultivation. Ang paghuhusga ay kasing halaga ng espiritual na talento, dapat nilang matutunan kung ano ang maaaring bigkasin at kung ano ang dapat manatiling nakatago sa kanilang mga labi, kung hihintayin nilang masira ang kanilang mga katawan at maubos ang kanilang daw, hindi nila siya dapat sisihin sa kawalan ng babala. Sa katahimikan, napansin niya ang isang taong humakbang pasulong. Yumuko ng bahagya si Li Fan, at mariing sinabi na natutunan na niya ang aralin, nang walang pag-aatubili. Lumampas siya sa Immortal at nagtungo sa gilid ng bundok, bumagsak ang tuktok sa kawalan, at ang walang hangganang kalangitan at dagat ng ulap lamang ang naghihintay sa ibaba, nanatiling walang pagbabago ang kanyang ekspresyon, matatag ang tibok ng kanyang puso, isa-isang itinaas ang kanyang mga paa,
humakbang palayo sa bundok, walang bakas ng takot, at naglaho sa bukas na kalangitan.